Sandali lang po at inaayos lang po. Sa picture mo lagay. Tubig. Yan, magandang gabi po. Muli sa inyong lahat, mga kapatid. Maliwanag po ba ang screen ninyo na tutunghayan, mga kapatid? Amen, Okay. Pastor. Amen. Maliwanag po, no? Yan. Maliwanag yung Makikita niyo po, no? Mababalik po sa pananaw natin, no? Yung nakaraang Sunday po. At ito po yung pagpapatuloy natin sa abot na makakaya po natin sa tulong ng salita ng Diyos. Maipaliwanag po natin ito ng maliwanag sa mga tagapakinig. At bago tayo magsimula po, tayo muna po ay dumulog sa panalangin. Aming Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang bumabati sa iyo ng isang magandang gabi. At lubos kami nagpapasalamat sa mga oras na to at muli mo kaming pinagbuklod, Ama, pinagsama-sama kahit na ang mga tahanan namin sa oras na ito ay magkakahiwa-hiwalay. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa sa kapangyarihan mo, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Kaya mo kami ginagather upang kami po ay patuloy namin na marinig ang iyong tinig sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay siya po naming kalakasan. Nagbibigay po ito ng buhay sa amin at nagbibigay ito, Panginoon, ng karunungan sa amin upang kami ay makapamuhay ng sang-ayon sa iyong kalooban. Kaya po, Ama, tanggapin mo po mula sa aming puso ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo. Salamat po, Ama. Sa gabing ito, Panginoon, inihiling po namin na ikaw po ang siya naming maging tagapagturo. O banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo kami na ito po'y lubusan naming maunawaan ang pangalawang ulat o sulat ni Apostol Pedro para sa mga scattered Christian na naglipa na, Panginoon, sa buong daigdig. Saan man dako ng daigdig. Ama, salamat po. Samahan mo kami at ipaunawa mo sa amin ang buod na nilalaman ng sulat nito ni Apostol Pedro. Salamat po, Ama. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral po namin ng iyong banal na kasulatan. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. O purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ano po, makikita niyo po sa inyong screen kung hindi po ito nawawaglit sa inyo pong imahe. May napapansin po ba kayo? No, sa kalagitnaan, mga tupa po, no? Meron siyang isang kakaibang muka na mukhang aso. No po, isang wild, no? Na aso po. Na handa pong tuklawin o kainin o kagatin
ang mga tupang mahihina. Kaya po, no, ang title po na ito ay pinamagatan ko po na ang mga huwad na propeta at guro. Sila po yung mga tinatawag na nakamaskara. Hindi po talaga silang tunay na propeta at guro. O maaari po, no, na sila po ay nakarinig ng salita ng Diyos, pero sila po ay lumihis ng iba't ibang landas at naligaw po, no, naligaw na landas na dati nasa kaliwanagan, lumihis na landas napunta sa kadiliman. Na dati nauunawaan nila ang salita ng Diyos. Ngunit maaaring ito'y itinakwil ng mga propeta at guro. Mga kapatid, ito po'y inilahad ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya po, lalaktawan na po natin to, no, yung chapter 2, beginning verse 1 to 22, ano po. Kung naalala niyo po yan, no, natalakay na po natin yan, nabasa na natin. At ito po'y lulundagan natin, no. Yan po yan, no. Ulitin ko lang po, no, yung verse 1 and 2 lang. Noong unang panahon, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil kaya't di magtatagal sila'y mapapahamak. Dalawang verse lang po ang babasahin ko, no? At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Alam niyo po ba yung salitang kahalayan, no? Marami po ang nakapaloob dyan na iba't ibang mga salita. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan, no? Lumihis po sila ng daan. Dati po, na po, makikita niyo po, kaya nga po binanggit ko po, kung naalala niyo po, no? Last Sunday, mga kapatid, no? Huwag nating titignan, no, ang ating kapwa. But, ang titignan po natin ang ating mga sarili. At wala pong ibang magbabantay sa ating mga sarili, sa ating buhay, kung hindi tayo. Tayo ang nakakaalam mismo ng ating pagkatao. Para maiwasan natin na mahusgahan ang ating mga kapwa sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo ay manghuhusga at siya lang po ang may karapatan na humusga, no, sa mga tao po. Yan po yan, lalaktawan na po natin, no, para hindi na po natin makain yung mga minuto o oras po, no. Yan po, tatakbo na po ako, no, hanggang 22. Op, sumobra po. Yan, okay. 21 and 22 po, no, yung dalawang naunang talata, 1 and 2 and 21 and 22. Titingnan nyo lang po, no? Tingnan nyo po yung senaryo po ng sulat na ito po na inilalahad ni Apostol Pedro po. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid
kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Tingnan niyo po yung pagkakasulat po, no? In verse 22, ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa. Nailuwa na at ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Tignan po natin ang salita ng Diyos. Yan po ang maaaring kahinatnan ng buhay ng isang taong naliwanagan na pero bumalik sa kadiliman. Naunawaan po ba natin to, mga kapatid? Meron ba nito sa loob at maging sa labas ng ating iglesia? Mga kapatid, ang Diyos lamang po nakakaalam yan, no? Tuloy lang po tayo. At bago ko po simulan, no, may babanggitin lang po ako sa inyo, mga kapatid. Sa pangalawang sulat na ito ni Apostol Pedro ay ipinapakita niya upang malaman at maintindihan ng mga mananampalataya ang tungkol sa huwad na propeta at guro na nagtuturo ng maling katuruan upang makaiwas na rin sa katiwalian ng mundong ito. Nakikita niyo po ang mundo, no? Binabalot po tayo ng katiwalaan. Pero ang mundo po ay mabuti. Hindi masama ang mundo. Yung bumabalot po na katiwalian, iba't ibang kasalanan at kasamaan po na maaari tayong tangayin, mga kapatid, sa iba't ibang turo na maaaring pupunta ka sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Tandaan po natin, mga kapatid, ha? Gagaluin ko lang po. Yan, okay, ha? Pupunta ka sa halimbawa sa New Zealand. May iba't ibang katuruan. Pupunta ka ng Dubai, pupunta ka ng Malaysia, Singapore, o saan mang bansa. May iba't ibang katuruan na tayo po na nakukuha, nasasagap po natin, mga kapatid. Kaya po itong sulat na to, mahalagang mahalaga po ito sa mga scattered Christian na naglipana po sa iba't ibang dako. Iba't ibang dako ng mundo. Amen po ba tayo doon, mga kapatid? Pag pumunta ka ng gitnang silangan, meron po silang sinusunod na mga doktrina doon. Na kung titignan natin, no? Bay, tama to ah. Bay, parang mali kami ah. Parang tama sila. Yan po, mga kapatid. Parang parehas ang turo dito, tsaka turo sa amin ah. Ganon po yan, mga kapatid. Pero meron pong babala ah. Ano po, may propesiya po si Jeremias. Bago pa po isinulat ni Apostol Pedro, may pasubali na po, may panguna na po si Jeremias. Dito po sa mga talatang ito, ang mababasa ninyo sa Jeremias, Kabanata 23.
talatang 22, 23. Kung tunay nilang natutuhan. Oh, mahalaga po ito, ha. Kung tunay daw po na natutuhan natin ang aking mga salita, ang salita ng Diyos, maipapangaral nila sa aking ang aking mensahe sa mga tao. Tingnan po natin mga kapatid, ha. Mas maganda na po yun, ha. Nakikita natin ang ating mga sarili. Sabi ni Jeremias, kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Tingnan niyo po, no? Kapag katignan niyo po, kapag ito po yung ang salita ng Diyos ay naibahagi at naishare mo sa isang tao, buhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, matututunan ng isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos na sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Para pong tayo yan, mga kapatid, no? Di po ba? Nang marinig natin ang salita ng Diyos, tinuruan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na tayo ay magsisi at tumalikod sa ating masasamang gawa o talikdan ang paggawa ng kasalanan. Yan po ay nakapaloob po sa gospel. Yan po ay nakapaloob sa magandang balita. Kaya po hindi pwede na nasa iyo ang salita ng Diyos. Pero hindi mo na ipapangaral eh. Papaano makakaalam na ang taong makakarinig na siya ay tunay na makasalanan? Tignan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 23. Nandyan pa po kayo, mga kapatid? Hello? Sabi po ng salita ng Diyos, ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Tingnan niyo po ang ating Diyos. Tunay na makapangyarihan ng Diyos. Magpunta ka sa ibang bansa, nandoon siya. Kahit saan dako ng mundo, nandoon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya. Alam niya kung ano ang kinalalagyan mo. Alam niya kung ano ang iyong ginagawa. Mga kapatid, babalikan ko lang po yun na testify ko po sa inyo. No? Hindi po talaga nagbakasyon ako, mga kapatid. Sa totoo lang po, alam ng Diyos. Kasama ko ang pamilya ko nung ako po ay nasa New Zealand. Pero ang laman ng aking isip, ng aking puso, ay maibahagi ang magandang balita sa mga Pilipino at Pilipina po na nandoon sa New Zealand, mga kapatid. At niloob ng Diyos ang aking panalangin at maging ang mga panalangin ninyo. Lubos po ako nagpapasalamat. No? At ang Diyos na luwalhati po sa kalagitnaan nila sa lugar na yon. Tuloy po tayo mga kapatid, no? Tignan po natin ang pahayag ni Mateo. Sabi po ni Mateo sa Kabanata 24, talatang 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao.
Talatang 23, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya. Ang sabi po ni Matthew, huwag kayong maniniwala. Kung may magsasabi, no, sa iba't ibang, narinig nyo na po ito eh. Napakarami po na iglesia nagsasabi nito, mga kapatid. Hindi na lang natin babanggitin po, no? At pinapangalagaan din naman natin ang reputasyon ng mga iba't ibang iglesia po, no? Kapag binanggit po natin, no, ang mga pangalan nito, mga kapatid, lalabas na tayo ay nanghuhusga. Hayaan natin na ang Diyos ang humusga sa mga iglesyang ito. Kung may magsasabi sa inyo narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Yun lang po nakalakad mo. Yun lang po nakasulat. Huwag kayong maniniwala. Bakit? Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala. Okay. Ano tong mga himala na ito? May nagpapagaling, ano po, no? May mga, opo, ano, makikita niyo po ito physically. Kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos o ang mga hinirang pinili, may posibilidad pala. Possible po na pati po yung mga hinirang pinili ng Diyos ay maaaring maligaw ng landas. So, kailangan maging matalino po tayo, mga kapatid. Napakarami pong tao, no, na ang pinaniniwalaan nila ay ang mga himalang ginagawa ng Diyos. Maging ang Diablo po, nagpapagaling, naghihimala ang Diablo. Kaya po susuriin natin, mga kapatid, no? Kung halimbawa, loobin ng Diyos na tayo pong being iisang pamilya po ng COG Bacoor, no? Nakikita niyo po, mga kapatiran, no? Kung saan-saan tayo dako, pinapadbad ng daigdig, napupunta sa iba't ibang bansa. Tayo po ay makapag-ingat, mga kapatid. Okay, balikan po natin na magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, sabi ni Matthew, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Ganun po ka-concern ang mga apostol na ito, mga kapatid. Ang mga disipulo po ng Panginoong Hesukristo. Nagpapakita lamang po na mahal ng mga taong ito ang iglesyang itinatag ng Diyos bilang pundasyon, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Titingnan po natin, no, paano natin po itong sinusuri at pinag-aaralan po natin. Kaya po kung meron po kayong nasa tabi niyo po ang inyong mga Biblia, English man yan o Tagalog, meron po kasi akong ditong ginawa na hindi niyo po makikita sa screen. Kung hindi, o bagkos, ito po babasahin ninyo sa inyong mga Biblia, ano po. Okay? Ang katiwalaan ng mga huwad na guro na makikita niyo po, no? Sa ganito ninyo sila makikilala. Paano niyo matidistinguish? Kung sa karamihan natin, ano po, nandoon po sila sa loob ng iglesia. Ha?
Isinulat po ni Apostol Pedro po ito na nandoon daw po sa kalagitnaan ng iglesia. Ibig sabihin, nakapasok na po. Nakapasok na po siya. At kasama po natin, ha. Wag naman pong loobin ng Panginoon na ito po ay nasa loob ng ating iglesia. Wag po, bagkos bantayan natin po. Bantayan natin ang ating mga sarili. O maaring masabi natin sa ating sarili, ako ba to? Ako ba tong binabanggit na to? Di po ba? Di meron pa po tayong pagkakataon, no? May pagkakataon pa tayong halimbawa, nababago natin ang ating pagtuturo, ang ating pagkatao, ano po, ang ating kaisipan, ang ating puso sa mga gantong sitwasyon na inilahad ni Apostol Pedro. Sa ganito ninyo sila makikilala. Una, propeta at guro. Binanggit na po yan, no? Nung unang panahon po, no? Lumitaw na po yan sa bansang Israel. At hanggang ngayon po, nandiyan pa rin po sila, umiikot pa rin yan, no? Gayun din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Kalagitnaan niyo po, ha? At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Nakikihalubilo po sila sa mga mananampalataya pero namumuhay sila sa laman. Pagmasdan niyo po mga kapatid ang scripture. Balikan po natin, ha. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Mga kapatid, no? May mga mananampalataya na patuloy pa rin namumuhay sa makalamang pamumuhay. Hindi namumuhay sa Espiritu ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kung hindi, ang nasusunod pa rin ay ang kanilang laman, ang nangingibabaw. Mga kapatid, nalalapastangan ng mga taong ito ang katotohanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, mga kapatid. Sabi sa Matthew 7:15-20, mag-ingat kayo. Sabi ni Mateo, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Ito po yung mga nagdadala ng salita ng Diyos. Propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Nakikihalubilo po, no? Para silang tupa. Ngunit ang totoo, mababangis na asong gubat. Nakikisama sila, nakikihalubilo sa mga mananampalataya, no? Mga kapatid, na hindi nyo talaga madidistinguish, hindi nyo sila makikilala sapagkat sila ay nakamaskara. Nakamaskara ng katulad ng isang tupa. Pero siya'y katulad ng mababangis na asong gubat. Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Yan, ha? Tignan niyo po, ha? Babanggitin ko po ulit yung nauna. Ito ang kanilang mga gawa. Namumuhay sila sa makalaman. Puro pagnanasa ng laman. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawang? O ang igos sa matitinik na halaman?
Ang sagot po, hindi. Nakikita niyo naman po ang pagkakaiba po ng puno at ng bunga. Kaya ulitin ko po, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? Hindi po. 17. Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Tama. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Tama po ang mga pahayag na yan. Hindi pwede pong mangyari na mabuti ang bunga ng masamang puno. Hindi po pwede mangyari yan. Kung ano po ang puno, kung mabuti ang puno, mabuti rin po ang magiging bunga niyan, mga kapatid. Subalit, masama ang bunga ng masamang puno. Katotohanan po yan, mga kapatid. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Exactly. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Yan po, yung mga walang kwenta po, no? Yung parang waste, no? Basura. Ay tinatapon po yan, no? Walang pakinabang. Yan po ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Last verse, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Makikita niyo po yan, makapansin natin yan, no? Sa bawat isa, mga kapatid. Kung ang ating ipinapamuhay ay ang makalaman nating pamumuhay. Tandaan niyo po, ang Diyos, kahit saan panig ka, naroroon po yan. At wala tayong maikukubli, mga kapatid. Bukas, hindi natutulog ang Diyos po, ha. Tandaan po natin, hindi siya tulog. Laging dilat ang kanyang mata at bukas ang kanyang tenga. Wala tayong maikukubli sa Diyos, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Okay, next. Anghel na nagkasala. Pagmasdan po natin ito kung ano pong sinasabi dito. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno. Tandaan po natin, no? Kapag ka nagkasala tayo, ano po, may kabayaran. Kapag ka naisulat po sa Biblia, ito po'y katotohanan. Mangyayari po ito. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Alam niyo po, no, ito po paulit-ulit ko pong narinig, no, na ang Diyos po napakabuti. Ang Diyos po ay tunay na pag-ibig. Tunay ang pagmamahal niya sa mga taong tinubos mula sa lusak ng kasalanan. Pero po ang Diyos, mga kapatid, marunong din siyang magparusa. At sa totoo nga lang po, hindi niya po tayo paparusahan ng dire-diretso.
bibigyan muna tayo ng warning ng Diyos. Itutuwid, susupilin, didisiplinahin muna tayo ng Diyos. At kung sakali man sa haba ng habag ng Diyos sa isang tao, mga kapatid, saka pa lang natin mararanasan ang parusa ng Diyos. Mahaba po ang habag ng Diyos, mga kapatid. Tunay na gusto niya sa tao ang matutunan, ang magsisi, anuman ang ating magawang kasalanan. Matutunan natin ang magsisi at tumalikod o talikuran ang paggawa ng kasalanan. Yun po ang pinakananais-nais ng Diyos. Kaya po sinabi po din ni Jeremias, kung natutunan natin ang salita ng Diyos at maipangaral ito, matututunan talaga po ng tao na sila ay magsisi sa lahat ng kasamaan. Tuloy lang po tayo mga kapatid, nandyan po ba kayo? Baha, ito po, ulitin ko po, no, baha na naganap sa kasaysayan ni Noah. Sa panahon ni Noah dahil namuhay ang mga tao, saan po? Sa pagnanasa ng laman. Ito po, yung laman natin. Kung ano yung gustong-gusto ng tao, ang ating makalaman. Baha na naganap sa kasaysayan ng panahon ni Noah dahil namuhay ang mga tao sa pagnanasa ng laman. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ito po ba'y naganap? Naganap po ang mga bagay nito. Nangyari po ito, mga kapatid. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah. Ano po ang ginawa ni Noah? Bakit naligtas si Noah? Sapagkat nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Ipinangaral ni Noah na ang tao ay matuwid, ay maituwid na pamumuhay. At ang pito niyang kasama. Sino-sino po itong pito niyang kasama? Si Noah, ang kanyang may bahay, ang tatlong anak niyang lalaki, at ang kanyang tatlong manugang. Lahat sila ay 8. Tingnan niyo po, namuhay si Noah sa matuwid, sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo po ba ang Sodomo at Gomora? Tinupok ng Diyos. Tingnan po natin ang mga talatang ito. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala, warning, babala. Kanino? Sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Tingnan niyo po, ang warning nito mga kapatid. Ito po ba'y nangyari? Pinakita po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat na salita na ito po'y nangyari mga kapatid. Kaya po kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa pagnanasa ng ating laman, posible po, possible na maaring mapahamak ang isang tao. Nangyari po ang lahat ng ito. Kaya ito po'y magsisilbing babala sa lahat sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan pagdating ng takdang panahon. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot. Bakit?
Isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong unang panahon niya. Napagmasdan niya po ito, no, mga kapatid. At pasensya na po kayo, mga kapatid, napakasarap po sanang ituloy nito eh. Kaso po, time na po, no? Kaya po ito'y ipagpapatuloy natin na po dito po sa buhay na naging buhay ni Lot. Kaya po mga kapatid, pagpasensyahan niyo na po at loobin ng Diyos na ito po'y maibahagi natin sa mga susunod pong pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong matyagang pakikinig at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat.